We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Daragita, gadan makalihis na malamos sa Bicol River. Duwang persona gadan kan mabudalan in van an piglulunadang motorsiklo sa Albay. Asin, Mananap Festival sa San Vicente, Camarines Norte, nagsikad na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Nawawarang lawas kan 14 anyos na daragita na nagkarigo sa Bicol River na kuana makalihis an haros 24 oras. Search and retrieval operation kan mga otoridad naging pasakitan ninhuli sa dagmang na mga water lilies sa Bicol River. Tutukan sa report ni Chris Novello. Day mapugulang maging emosyonal ni Virginia Bobis kan mahiling anmay ng buhay na hawakan sa 14 anyos na aking babayi. Makalis kaya an haros 24 oras na paghanap kan motoridad sa Daragita. Nado kahit ini nagpapataw-pataw sa barangay San Miguel Milaor, pirang metro ang distansya sa Saindang Harong. Istorya kay ini kay banan subot kan sa akin ni babang hovenes sa lugar, pasado alas 12 ning ugto kasuudma. Para subot magkuanin mangga alagad, nagkaaragdahan ng mga ini na magkarigo sa salog. Nakaduman subuot sa hararam na parte kan salog ang Daragita base sa pirang nakahiling digdi. Bakari ko tasya, ano ko yala param. Nagkukuha po ko mangga, sakto po, pakababa ko, inapod po ako sa kuya, tabangan mo ako kuya. Nalamos si kaibanan niya daan, nalamos. Susog sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Milaor, apwera kan makusog na sulog sa Bicol River, lagit pasakitan man sa search and retrieval operation kan mga otoridad, ang dagmang na mga water lily sa salog. Grabe ang water lily ang Bicol River. Halos tayo makalusot-lusot. Si Coast Guard nga ni, dahil sila makalusot sa may tulay kasi pano ning water lily. Katakod ka ini, nagpagiramduman si Olitokit sa mga magurang na bantay na sinmangluhunan sa indang mga aki, nga nandain na mautropaan siring na insidente. Kay banan si Jovel Opiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Gadanan driver asin backride kan sarong motorsiklo, makalihis na mabudalan kan nagdadangadang na van sa may intersection kan Barangay Mayon, Daraga Albay, pasado alas 12 nin matanga kan Abril 22. Sa investigasyon kan Daraga PNP, nagluluwas na hali sa Manila ang van asin biyaheng Sorsogon. Alagad pag-abot sa may Barangay Mayon, sarong motorsiklo ang biglang nagbalyo. Posible subuot na dahi nahiling kan motorista ang paabot na lunadan kaya nangyari ang aksidente. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide asin isinangat na kaso laban sa driver kan van. Sarong pagirumduman, subuot ini sa mga motorista na pirming maglikay siring man na magtaong kortesiya sa mga nakakasabay sa pagbaybay kan tinampo. Nakikikoordinar naman ang kapulisan sa LGU para sa pwedeng interbensyon tanganing malikayan ang parehong insidente. Yung lugar po, yun talaga yung accidental area po yun. And nag-suggest din po kami na maglagay nga po ng mga rumble strips doon sa mga barangay na, mga intersections na gano'n. Pag malapit na po sa intersection, doon po ilalagay yung rumble strips para po ma-alert yung drivers na kunyari inaantok or wala na intersection po yun. Tindahan ni mga plastik sa Naga City asin bodega kaini nasulok kasubanggi. Problema sa kuryente, pigihiling kan BFP na pigpunan kan kasulo. Ini asin an iba pang detalye, tutukan sa report ni Chris Novello. Marikas na naglakop ang kalayo sa tindahan na ini sa likod kang Naga City People's Mall pasado alas 6 kasubanggi. Susog sa pirang nakahiling sa insidente, sa itaas subot kan establishmento nagpuunan kasulo. Nailing mo po kayo sa may
gawas. Kang ano yan, sa may bintana, aran sa bintana, na nagkakasulo na po siya, dikit pa lang po siya. Sa pag-imbestiga kan BFP Naga City Central Fire Station, ang problema sa linya ng kuryente ang sa pigilin na kausakan kasulo. May kalumaan naman subot ang edipisyo kun kay Amerikas na naglakop ang kalayo urog na sa parte kan bodega nin mga panindang plastik. Napag-araman kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa mga otoridad na dati nang natuyuan ng establishmento durante kan fire safety inspection. Ulit na panuning paninda ang tindahan sa mga ng espasyo para may maagihan ang firefighting team. Every time nga ni na nag-inspect kami digdi, pigal sa Rabian Misinda, na kung ma-stock ka mo, dahil hindi pa kapanoon na maray na as in pano-pano, at least makaagi ang duwang taho. Mayo man ang nakulugan sa insidente mantang inaaram pa ang kantidad kan danyos na pigwalat kaini. Sa datos kan BFP Naga day pamantapos ang second quarter kan taon, uminabot na sa 14 ang naikurit na fire incident sa syudad. Suminakat naman sa labi 12 million pesos ang danyo sa nasabi mga kasulo as in faulty electrical wiring ang nanginginod na kausakan na sambitan ng mga insidente ngunya na taon. Sa San Andres, Catanduanes, duang motorsiklo ang nasulo mantang nakaparada sa gilid kan tinampo sa barangay Maingawat, San Andres, Catanduanes, maagahon kan Abril 21. Susog sa BFP Catanduanes, nagpuan ng kalayo sa sarong sako na nakapatong sa takawan kan duang motorsiklo na pirametro ang rayo sa kada saro. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad kung tinuyo o aksidenteng nasulo ang duang lunadan. Is possible po, kung pwedeng may paparagin ka naman na, sa loob na ng area nila, huwag na sa labas kasi sa labas may maraming mga hindi natin alam, may mga nag-inuman, nag-trippings, baka ganun ang mangyari. Kay Baran si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Manihamiento kan Naga Airport liwat na nagpagirumdum asin inalerto ang mga personahe kan eroperto dapit sa mga dapat nagibuhon tanganing makalikay sa pagbungkaras kan kasulo sa saindang nasasakupang lugar. Mga dapat na obserbaran tanganing maibitarang masulo ang bihikulo. Aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica. Kate, kasud ba nagkaigunin kasulo sa Ninoy Aquino International Airport kung sa ina sa 19 mga bihikulo ang nadanyaran. Katakod nga ni kayan mas pinahigot man kan Naga Airport igdi sa pili ka Marinesur ang sa indang mga interbensyon tanganing maibitaran na mangyari ang parehong insidente sa indang area of responsibility. Apuera sa seguridad kan mga biyahero, pigtututukan man kan manhamiento kan Naga Airport sa pili ka Marinesur ang paglikay sa posibleng pagbungkaras nin kasulo. Urog na ngunyang padagos na namamatean ang halangkaw na heat index sa probinsya. May instruction po ako i-check ng maayos sa mga fire extinguishers na nasa condition sinda at saka sa mga locations aram naman po kang mga personnel kung sa ikukuhan just in case may incident na arog kayan. Mahigot man na pigpapangalad ang pagsisigarilyo sa pirang porsyon kan Naga Airport urog na sa may parking area. Ang gabus man na palaog na lunadan, pigi-inspeksyonin marhay. Sa datos kan Bureau of Fire Protection Bicol, kan taong 2023, 19 vehicular fires o mga nasulong bihikulo ang nairehistro sa bilog na Bicol Region. Pon Enero 2024 hasta sa presente man, 20 mga kasulo na sa mga lunadan ang naitalakan ahensya. Naglangkaw nin haros 5.2% kumparar kan 2023. Kadalasan po na cause of fire po dito ay yung electrical battery, yung sa mga pinapagawan po natin na hindi natin na-check na minsan meron po tayong mga loose na connection doon sa ating mga sasakyan. Nagkakaroon po tayo ng short circuit doon sa mga battery at sa mga wiring ng ating mga sasakyan. Kaya ang 61 anyos na taxi driver na si Luis, antes na magbiyahe sa Aroal daw, pigreriki sa subuot ang blow bagets kan sa iyang pigagamit na unit. Pirmi man siyang igwang dara na fire extinguisher. Operator ka, police, tataw mo ba? May mga instruction man. Nakakakontribuir man ang mainit na panahon sa posibleng pagbungkaras nin sulo sa mga bihikulo. Kaya importante na igwanin fire extinguisher sa lunadan. Ibitaran ang magwalat nin alcohol asin mga bottled water urog na sa mga porsyon kan lunadan na balad sa aldaw. Ta pwede ining mag-magnify nin init pasiring sa mga papel asin tukawan kan bihikulo. Kung maparada man nin lunadan, maghanap nin malimpoy na parking area. Sarong pakit sa mga dapat tandaan kan mga vehicle owners sigon sa BFP na ipirming ipicheck o kung halimbawa man na mapaayos sa mga mekaniko, siguraduhon na tama ang pagkakakabit kan mga wirings tanganing maibitaran man na mag-short circuit asin pagpuunanin kasulo.
Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Sir, kung na mainit ang panahon, masira Karigos. Palamig. Maghalo-halo. Mag-swimming, maghalo-halo. Sa malamig. Tao. Halo-halo sa kapi. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Panganiran River asin dam sa Piudoran Albay naaatihan nanin tubig huli sa labing init kan panahon. Ang detalye, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Puun pa kan bulanin Pebrero, naobserbara na subuot ang pagbaba kan level kan tubig sa Panganiran River asin Panganiran Dam sa Piudoran Albay. Asin ngunya na semana, kan balikan kan MDRRMO Piudoran, alang na ang tubig sa salog asin dam. Igwamanin pirang porsyon na may tubig pa, alaga day na ini nagbubulos. Ang Panganiran River po, ito ang pinaka-source ng aming irrigation system. Ito rin po ang pinakamalaking source of water na nakukuha po natin para sa mga livestock. Kasi po itong area to, maraming livestock dito, mga gulayan, sa farming, dyan po umaasa kasi. Nasa dry spell status na nga ni Daan Piudoran huli sa labing init kan panahon puun pa kan Pebrero. Sigun sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, igwanin 2 types of climate an Albay. Type 2 asin Type 4 climate. Nasa Type 2 an 1st District kan probinsya hasta porsyon kan Legazpi City. Evenly distributed ang mga pag-uuran sa bilog na taon sa mga lugar na ini. Kaya dawa may dry spell, nag-uuran pa sa pirang parte kan nasambit na lugar. Ang 3rd District puun sa Kamalig hasta sa Piudoran. Nasa Type 4 climate. Kung sa Enrisa na maray asin namamatean, ang epekto kan dry asin wet season. Yun yung mga rainfed areas ang affected. Tapos yun yung second small stream and creeks. Apektado yan. And ang mga large rivers na apektado ang flow. Or pwedeng kung prolonged ang epekto kang dry spell, pwedeng mag-dry up man sinda. Pero pag sinabi kong dry spell, meaning 3 months na without rainfall, sa ngunyan, pigaabisuhan kan APSEMO ang mga LGU na magkaigwanin water regulation support na ipapaagi sa lokal sanggunian para tulos man na maaksyonan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Kasabay ka namamate ang init kan panahon huli sa El Nino sa nasyon. Binisita kan United Nations Assistant Secretary General, Climate Crisis Coordinator for El Nino Response na nakabase sa New York ang islang probinsya kan Catanduanes. Ang Catanduanes kaya ang napili como pilot province kung sa indigdig gigibuhon ang sa indang obserbasyon asin mga pag-aadal dapit sa epekto kan El Nino. Pirang programa man ang pig sa irarum sa inspeksyon, arug kan Climate Resilient House asin livelihood program sa probinsya. Apera kaini hihilingon man subuot kan UN Secretary General kung paano pigahampang asin nalalagpasan kan mga tao sa isla ang epekto kan mainit na panahon. Nakipagdialogo man ang opisyal sa mga residente sa saindang preparasyon sa iba pang kalamidad arug kan bagyo para sa pwedeng maitaong tabang kan United Nations. Encourage them to get very active about demanding solutions from the global stage. The Philippines is one of the countries least responsible and, as I said, most affected. So it really is demanding from the international community solutions. Nakakaranas po ng pagtuyot. Minsan, na lang kami sa punong kahoy sa sa ilog. Yung mga mga pananim sa mga paligid ng bahay. Apektado. Pag-inom asin pagkakanin mainit na mga kakanon asin inumon sa taho kan mainit na panahon. May epekto daw sa satuyang lawas. Ang simbag kan DOH Bicol sa bagay na iyan asin iba pang pagirumdum ngunya na mainit ang panahon. Aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Sa taho kan abang arasahas ngunyan kan panahon. Taano daw tadakul man giraray ang mga di nakakapugol na mag-inom nin mainit na kape. Masarap po ang kape, lalo sa umaga, nakakaling stress. Dawa po mainit, talagang
ang Bicolano, kape talaga ang nasanayan. Makakatestigo man daadigdian cafe na ini sa Barangay Pacol, Naga City. Tadawa pa nga ni mainit ang panahon, haros parehong dakol din orders man giraray nin mainit na kapean sa indang nare-resibe. Siguro po na katudan din ninda, then siguro po sa ning trabaho ninda, mas prefer po nindang mainit na kape talaga. Sigun sa Department of Health, igwanin mga pag-aadal na nagpapahiling kana itatabang kan pag-inom nin tamang porsyon kan mainit na kape sa tahaw kan mainit na panahon. Lalo niya sa National Institute of Health na drinking coffee in a right portion or control, nagbibigay siya ng coolness effect pa sa ating body, hindi yung nakakadagdag siya sa init kasi somehow na-healthy yung body mag-regulate ng heat sa katawan by sweating. Alagad importante da ang tandaan na ano man na sobra, maraot naman sa satuyang lawas. Kaya sa pag-inom nin mainit na kape o ano pa man na mainit na inumon o pagkakan, dapat sutamang porsyon sana. Tuyong mainit ang panahon, an kaipuhan ibitaran, an pag-inom nin energy drink o sugary drink. Inida kaya ang numero 1 nagkakausa nin dehydration. Iwas-iwas man daamo na sa matataba. Malana, asin maaaskad na pagkakan. Pwede man kayang magresulta sa alta presyon kung masobrahan kakan kaini. Kumain tayo ng prutas dahil nakakatulong din po yan sa pag-hydrate ng ating katawan, lalo na yung mga pipino, mga ganyang klase po na watermelon, ganyan. Napaka-sarap na healthy pa during summer season. Sa mga panahon na ini, mas madali man daang maglakop ang bakterya, kaya obserbaran ang tamang pagpreparar asin pagtago kan mga pagkakan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ma'am, ngunyan na tag-init, masiram ang Halo-halo. Magkakan. Ning Halo-halo. Maghalo-halo po. Be complete the sentence. Ngunyan na tag-init, masiram ang Mag-swimming po. Ay, pagkakan po. Halo-halo. Swimming. Swimming na. Be complete the sentence. Ngunyan na tag-init, masiram ang Magkape po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bakong pasilaan magpadakula nin aki, lalo pa kung igwa ininin kondisyon na bako gabus na tao nakakaintindi. Alagad ang gabus na yan, padagos na pigaatubang kan sarong magurang sa Naga City na ang aki diagnosed with autism. An sa indang istorya sa tuyang dalanon sa report ni Jessica Kalinog. 3 anyos pa sana si Jasa, kan mari sa ninda Mami Bambi na may kakaiba sa hiro kaini. Siring man na di pa nakakataram. Global Developmental Delay o GDD ang enot na diagnosis ki Jasa. Hasta kan mag-10 anyos ini, kandarahon sa Australia kan sa iyang ama. Dumana ninda na araman na igwanin autism si Jasa. Sigun ki Mami Bambi, igwa pa nin sensory processing disorder, asin mental disability si Jasa. Siguro kung talagang hirap na hirap ang buhay ko, tapos meron akong ganito, magiging ako yung bad person. Alam niyo yun? Pupunta ako sa barangay or dyan sa City Hall. Pag talagang araw-arawin ko yan, mabigyan lang sila ng facility ba? 16 anyos na ngunyan si Jasa. Sa saindang sala, igwa man in recreational area, ang nasa autism spectrum. Kaipuhan kaya na may pigsusunod na schedule, as hindi pwede nin biglaan na may mga pagbabago, ta posibleng magkausa nin tantrums. Kasi hindi ka makapredict na okay si Jasa eh. Today, ano kaya kung okay si Jasmine? Kaya ang ginagawa ko talagang inaano ko na sana, pag sinising ko na sa isip ko na pagkagising ko pa lang na sana maging okay. Mabigay ko ang lahat ng mga konting wish lang ni Jasa. Naisipan man ni Mommy Bambi na idokumento ang oral daw nindang journey ni Jasa sa kagustuhan na maipahiling asin maipaintindi sa publiko ang dapit sa autism spectrum. Ang pangapoda ni Mommy Bambi, matawan man kan lokal na gobyerno nin atensyon ang mga may autism. Magkaigwasinda nin salbadong lugar para maging recreational area.
Pusaro po yan sa i-workout bilang chairman po ngunyang kang PWD. Sana po makaulay mi si Mayor and matawang kita ning sarong lugar na matutugdukan para po sa indaman na area. Sa datos kan Autism Society Philippines, saro sa kada sanggatos na mga Pilipino ang nadadiagnose nin autism. Ang pigtutulod kan organisasyon, magkaigwanin pusog na polisiya na mataong atensyon asin suporta sa mga yaon sa spectrum pati na sa mga pamilyang nagmamangno sa inda. Hindi pa natin masyadong nare-refine yung approach natin to reasonable accommodation. Kung may pag-intindi tayo doon sa autismo, alam natin na okay, posibleng mangyari ito, kaya bibigyan natin ng accommodation para dito. Hindi nawawala yung autismo habang tumatanda. Pagbata sila, yon ina-understand natin sila. Pero minsan, kapag 6-footer na sila, may bigote na sila at matanda na, nawawala na yung accommodation, nawawala na yung patient. Nangangapodan man ang organisasyon sa mga magurang na igwanin aki na nasa autism spectrum na bako sa nang maging biktima, kundi maggibunin mga paagi nganing mas maintindihan kan publiko na ang mga nasa spectrum, parte man kan komunidad, dapat nabistuhon asin tawanin pagrespeto. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Arestado sa buy-bust operation ang sarong lalaki sa Katayngan, Masbate. Nakuha sa posisyon kay ni ang 14 gramo kan pigtutubudang shabu na nasa 95,000 pesos ang kantidad. Pigmimirar man como high-value individual ang nasambitan ng persona. Sa Labo, Camarines Norte, arestado man ang 34 anyos na lalaki na pigkukonsiderar como high-value individual sa ikinasang drug buy-bust operation kan kapulisan sa Labo, Camarines Norte kan Abril 18. Nakuha sa operasyon ang poko mas o menos 5.3 grams kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong labi 36,000 pesos ang kantidad. Mientras tanto, arestado man sa drug buy-bust operation ang sarong 29 anyos na lalaki sa Banwaan Candaet, Camarines Norte. Nakuha digdi ang 5 gramo kan high-grade marijuana. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek sa nasambitan ng magkakasuhay na operasyon. Lugadan ng sarong 40 anyos na barangay Kagawad makalihis pagbabadilon sa laog kan sa idang compound sa barangay Espinosa, Masbate City. Sigun sa pamilya kaini, nasa duyan ang biktima kan biglang mag-abot ang duwang suspetsado na nagmalumalong ma-apply sa driving school hasta sa bigla na sanang pinagbabadil ang opisyal. Nagsapo ni lugad sa lawas ang biktima na tulos man na idinalagan sa ospital. Tulos man na naaresto ang duwang sospek, makalihis na mag-agi sa checkpoint operation kan kapulisan. Nakumpiskar sa mga ini ang sarong 38 revolver na badil, magasin, kutsilyo asin mga bala. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan kapulisan ang nasambitan ng mga suspetsado, mantang nagpapadagos pa ang investigasyon kan PNP tanganing maaraman ang motibo sa krimen. Siguro kanito political related incident ito. Kasi yung anak ko, siya nagprotesta doon tungkol sa mga flying registrants sa mga itong this coming election. Nagsikad na ang manlaen-laen na aktibidad para sa selebrasyon kan Mananap Festival kan Banwaan nin San Vicente, Camarines Norte. Sa pagbubukas kan ika-11 Mananap Festival, inabangan kan mga tao ang ginibong Grand Opening Parade. Sabay man na binukasan ang Diskwento Caravan asin Agri-Trade Fair kung sa inpirang mga negosyante asin para oma ang nag-oprisir kan sa indang baratong mga produkto. Pigbida man sa sarong art exhibit ang magagayon na lugar sa Banwaan. Apara kaini, may mga darakulang aktibidad pa na nakalinyada para sa mga masunod na aldaw. Ang Mananap Festival, gikan sa pangaran kan Mananap River na nagsisirbing sentro kan gabus na aktibidad asin transaksyon sa laog kan Banwaan. Ang mask photo exhibit kung sa inbida ang mga kuang litrato kan mga batikan na dokumentarista asin eyewitness host Howie Severino asin Atom Araulio. Nagindalan tanganing mas maapresyar sumuot kan publiko ang pag-iistorya sa paagi kan dokumentaryo. Uyan istorya ni Jessica Kalinog.
Papuli na dapat sinda Aryan. Alagad na agaw subuot an sa indang atensyon kan photo exhibit na ini sa may entrance kan mall. Medyo disturbing daan pira sa mga litrato. Alagad pigmaot niyang ipahiling asin ipaliwanag man giraray ini sa iyang 14 anyos na aki. Siguro mas magaya na aki pa, tigpapahiling tana sa mga aki itong mga truth na kaipuan nindang maaraman about society para mas maging open sinda. Kuakan mga batikan na dokumentarista asin eyewitness hosts na sinda Hawi Severino asin Atom Araulio ang mga ladawan na nakadisplay sa piglansar na unmasked photo exhibit kan Abril 20 sa Naga City. Istorya ni Severino, frustration kan mga nasa telebisyon na sa dakol kan mga material, may mga porsyon na daing nakakabali sa final cut. Kaya sa paagi kan pagkuan nindang litrato durante kan shoot, hurot nindang maihiras sa publiko ang iba pang istorya sa likod kan mga pigbibilog nindang istorya. Importante yung storytelling, no? Tayo lang ang hayop sa mundo na kaya magkwento, no? So kailangan gamitin natin yung kapangyarihan na yan para sa mabuti, para sa mga responsableng paraan. Sarong walkthrough man ang pinanginota ni Severino kung saan ipinaliwanag niya ang titulo kan exhibit asin ang pira sa mga nakadisplay na litrato. Every person has a story. Ayan lang po ang main takeaway dyan. Kasi kahit sa likod ng plato na may kakaunting kanin, alam mong may kwento na naglalaman doon. And I think it moves a lot for the people na yung mga little details ng everyday natin nakakabuo ng isang malaking istorya. Bukas ang unmasked exhibit sa activity center na inikan sarong mall sa Naga City hasta sa Abril 29. Sunod man nadadarahon ang parehong aktibidad sa iba pang lugar sa Bicol Region asin sa pirang parte kan Luzon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.